First of all, talagang estimate lang po yan. Hindi po tayo makakasiguro gaano talaga to tatagal. 7 months ba or less than 7 months? Kasi even if linatag na natin yung ilan ang mga witnesses on both sides at i-reflect nga yan po sa pre-trial order na inaasahan na ipapalabas ngayon ng ng impeachment court, ay depende po talaga yan sa developments ng kaso. Kasi hindi naman po ibig sabihin na lahat ng mga linista by both prosecution and defense ay talagang ipipresenta. Depende talaga yan sa mga magiging takbo at magiging itsura ng trial. Baka merong ilang mga facts na hindi na kailangan talaga na meron ipresenta na witness o may ipresenta na documents. At ganoon din yung tungkol dun sa 4 articles. Kasi yung 7 months na yan, that's on the premise na lahat ng mga balak ng prosecution na ipipresent ay ipipresent talaga. At lahat na articles of impeachment, yung 4 na yan, ay ipoprove o i-develop ng prosecution. Pwede rin po kasi na kapag sa tingin, sa assessment, evaluation ng prosecution, pagkatapos na ipresenta or one or 2 articles or even 3 articles, ay pwede nang i-dispense yung pag-prove ng other articles, ng 1 or 2 articles, para mas madali. Kung sa tingin namin ay malakas na para makasecure ng conviction. And if that happens, then necessarily, shorten yung trial period. Thank you. But just to follow up on that po, pero kung kayo po yung tatanungin, would it be better kung mas mapapabilis po yung usad ng trial? Like for example, yun nga po, masunod yung 2 or 3 witnesses per day. Tingnan ho natin kung kaya yon. Again, depende yan. Kasi syempre may mga witnesses na medyo mahaba ang kanilang testimonya. So baka sa isang araw lang yan, kasama na yung cross-examination. Pero meron mga witnesses na hindi naman ganun kahaba and therefore pwede talagang i-present 2 o 3 sa isang trial date. Again, it depends really on the nature of the testimony and on the witness. Ay kung ilang araw, isang araw lang ba, isang witness o several witnesses, 2 or 3 witnesses per trial date. So depende po yan. Thank you. Okay. Last question na lang po. Sa mga private prosecutors po natin, I think sabi niyo nga po kanina, most of you will work in the background nga po. Pero sa palagay po ninyo, papaano po magagamit yung mga expertise po ninyo doon sa case against the Vice President? Kasi I understand, parang may CPA po yata sa inyo. Like for example, pwede po ba siyang magamit pagdating doon sa usapin ng unexplained wealth or sa confidential funds? Salamat po. Magandang umaga po. Opo, sagot sa katanungan, magagamit po yan. Hindi lang naman po ako yung CPA, may mga kasama po rin tayo sa private prosecutors na CPA din po. Salamat po. Okay, next question from Joy. Good morning po, Joy Cantos po from Philippine Star. Ma'am, itanong ko lang po sa mga private prosecutors natin at saka sa inyo na yung case po kay Abby Andres of Davao City Sheriff, is there really a need to present him kasi parang total po yung defense panel at to establish daw po yung behavioral pattern of violence whether the Vice President is that to skuldugger in nature? Siguro po, yung defense tutol, pero ang presentation po kasi ng evidence for the prosecution ay nasa control ng prosecutors. No? So, they could interpose their objections at sigurado naman papakinggan sila ng impeachment court, pero may karapatan din po yung prosecution na magdesisyon kung sino yung gusto ng prosecution na i-present bilang witnesses. No? Okay. In other words, ang pagpipresenta ng ebidensya ay nasa kamay ng side ng party na nagpipresent nito.
So kung kagustuhan ng prosecution panel na ipresenta kung sinong witness, including that sheriff, then wala po magagawa ang defense dyan. Katulad din sa defense, kung sino yung gusto nila na ipresenta, basta ba nasa listahan as disclosed in the pre-trial brief and indicated in the pre-trial order, then wala rin po magagawa ang the other side o ay yung prosecution. So the manner of presenting evidence, including who to present, really rests in the party presenting. Thank you. Tulad nga po ng sabi, kung ano po yung ipipresent ang ebidensya, kung sino, it's purely prosecutorial privilege. Ang limit lang po siguro is whether the evidence to be presented is relevant and competent, meaning whether it's allowed by the rules or by law. What if umatras po yung witness, hindi makukumpel pa rin po ba? Yes po, meron pong compulsory processes ang impeachment court. Pwede po isubpoena ang mga recalcitrant witnesses. Okay. Can the Vice President impute executive privilege or claim of executive immunity to withhold her testimony kasi they want to dismiss, and can prior findings on the ruling be considered as res judicata if there is a legal framework to prove the case? Yung parameters po. Katulad po ng mga nasabi kanina, yung mga ganyang mga argumento, wala na po yan dapat sa trial. Kasi yung parang yan na yung mga grounds nila for dismissal. At hindi nga dismissal dapat ang target sa isang impeachment case, kundi yung pagpapatuloy ng pagpipresenta ng evidence, kasi nga ang mandato ng Senado is to try and decide impeachment cases. Ang mandato ng Senado, sasabihin later, after listening to all the evidence, ay either conviction or acquittal. All right. Let's hear now from Marian. Good morning po. Kong Jokno, you mentioned earlier, karapatan ng prosekusyon to prove its case, kailangan muna humarap ang vice-presidente, sabihin sa harap ng court ko ano nga yung nasa isip niya, nang sinabi nga po niya yung threat. But we did not list VP Sara as our witness, no? I'm not sure kung sa defense. And I understand hindi po makokompel ng Senate impeachment court po na humarap or padaluhin si VP Sara. Is it the prosecution stand na sana humarap po ang vice sa impeachment trial? That's entirely the call of her defense panel. But we are ready to cross-examine her if she comes out and testifies. Actually, maski noong pang Committee on Justice Proceedings, if you recall, every time nagkakahearing, ini-invite ng committee si Vice President. At ito na rin ang pagkakataon niya na ipaliwanag yung kanyang mga depensa at yung mga sinasabi nga niya na sa media pa lang so far. All right. Another Can I follow-up? just add something quickly to that? Attorney Jay. Yeah. And just to clarify, under the rules, it's expressly stated there that the impeachment court shall require the respondent to both file an answer and appear in court. So far, in the issuances of the impeachment court, that second part, requiring her to appear, has not been done. So we will wait for the impeachment court when it will find it appropriate to require her to do so. All right, thank you, sir. Attorney May, you mentioned earlier it is premature to request for the dismissal of the impeachment case without allowing the presentation of evidence. Ano pong tingin ninyo dito sa nilatag nila, no, na as early as now, gusto na nilang ibasura po itong impeachment case? Yun nga po, tulad ng sinabi ko, it's premature. Kasi kailangan munang tingnan ng impeachment court kung talagang merong ebidensya o wala. Hindi sila pwedeng magsabi na walang ebidensya, na hindi binibigyan ng pagkakataon ang prosecution na ilatag ang mga ebidensyang pinipare nito. Do we agree with the sentiment of some lawmakers na wala naman pala kasi talagang defense si VP Sara dito sa kanyang trial? Well, yan din po yung that has always been the position of the prosecution. Kasi kung meron kayong ebidensya, bakit hindi nyo ito ipakita, ba't hindi nyo ito ilabas? At hindi nyo ito ilista at pangalanan?
Other private prosecutors. Yun nga po. Kaya tayo may trial para magkaroon ng pagkakataon yung bawat panig, both yung prosecution at yung defense, para ipresenta yung kani-kanilang ebidensya. No? Yung sinasabi po ng depensa na walang ebidensya, it does not make sense. No? Because the reason we have a trial is for both parties to present their evidence. So talagang premature po yung sinasabi nilang walang ebidensya. Kasi makikita lang po natin yon pag nagkaroon ng trial. So kaya po sinasabi ni Attorney May na premature yung kanilang gusto na i-dismiss na lang yung kaso. At kagaya po ng nasabi namin kanina, wala pong provision sa rules of the Senate at saka sa Constitution na nag-aalaw ng dismissal ng impeachment case na walang trial. All right, let's hear from Danesca. Good morning po. Lianas Capante, GMA News Online. About yung threats po against the President, First Lady, and former Speaker, in disputing that threats, should the Vice President take the witness stand for that? Dapat po bang i-require siya doon to testify? Kasi na-mention ni Congressman Jokno kanina about kasi siya mismo yung nag-utter nung words, nung threats, unlike yung ibang allegations na you would need documents for that and other mga receipts, ganun. Ito po kasi yung threat mismo, siya yung nagsasalita dun sa video. So in disputing that, dapat ba si Vice President, kasi na-mention ni Kong Jokno, we should be allowed to cross-examine her for that specific allegation. Thank you. Nasa sa kanya po yan. That's the call of her lawyers and herself. However, I think that for the court to have a full appreciation